currently employ artificial intelligence or search engines instead of traditional reading on your own ideas? Madalas ko siya gamitin sa napaka-effective. Pero sa ibang larangan naman, yung pag-iisip ko naman yung madalas kong ginagamit. For me, oo, madalas ko siyang ginagamit kaysa magbasa ng libro or gumamit ng sariling idea. Kasi kapag nagamit ka ng AI, super basic mo na lang makakuha agad ng mga sagot, di ba? Pero syempre, make sure nyo pa rin na tama yung mga nakukuha nyo sagot. Oo, madalas ko na siyang ginagamit kaysa sa mga libro kasi mas convenient siya eh. Mas convenient siyang gamitin, mas napapabilis rin yung mga dapat kong gawin. At mas nakakapag-save siya ng oras para sa mga dapat kong gawin or mga other responsibilities. What other strategies would you suggest to assist individuals remain self-sufficient while using technology wisely? Ideally naman nakakatulong siya sa pagkakaroon ng time management ng pagkaan sa araw-araw. Nalilimitahan natin yung screen time at paggamit natin ng technology. Siyempre, mahalaga pa rin na limitahan yung paggamit natin ng teknolohiya at siyempre, mas pag-iiwanan pa rin natin ang sariling kakayahan natin. Sa ganitong paraan, matututo din kasi tayong gamitin yung teknolohiya ng may talino at siyempre, tamang balansa. Siyempre, sa panahon natin ngayon is nag-aaral talaga yung technology. Ngunit, mahalaga pa rin na malaman natin yung responsible na paggamit ng technology at social media dahil meron din itong disadvantage na dating sa atin. Makakatulong yung paglimita ng paggamit ng gadgets sa pamamagitan ng pagbibigay lamang ng oras sa paggamit ng. What do you think are the risks of growing overly dependent on technology and how many they be mitigated? Siguro yung is hindi ko may tatangin na baka mawalan ng sarili pag-implement ng signal. Yung natatakot na isipin. Kaya ako naisip kung solusyon na to ay matutukan kami ng mga guro sa pag-aaral namin yung gawain, hindi kinakailangan ng teknolohiya. Dahil alam ko yung asal ay naituturo at maaaring ito matuturo. Para sa akin, yung sobrang pagdepende sa teknolohiya, pwede siyang makasama kasi baka hindi na tayo matutong mag-isip, kukuha ng desisyon na pang sarili natin. Then, para maiwasan naman ito, dapat matuturin tayo gumamit ng utak at gumawa ng paraan kahit walang gadgets. Mas okay kung gamitin lang natin yung teknolohiya bilang tulong, hindi laging. Marami ring panganib na dala yung paggamit ng technology sa atin. Maaaring maging kawalan ito ng privacy or seguridad natin sa sobrang paggamit ng internet at apps. Mas malaki rin yung chance na manakaw yung personal na mga information natin. Kasi minsan, di ba, may mga leaks na dumarating sa atin. Tapos, di natin namamalayan na pipindot natin yun. Tapos, sasagutan natin yung mga informations na nandun. Kaya, mas madali nilang makukuha yung mga information na nagmumula sa atin.